Yan, isa na po magandang araw po sa ating lahat mga katambayan. At ngayong araw po ito ay hulihin na po natin yung mga breeders natin dito. Lahat ng ito ay ano na kasi, sold na. I-deliver natin sa tawag nito Malandag, Malungon, Sarangani. So, hulihin natin lahat. So yan katambayan yung ating mga manok 35 lahat. Nakasya po dito sa ating kulungan. Nandito na nga tayo katambayan at dito natin i-deliver yung manok. Titingnan natin yung mga alaga nating manok dito. Musta na? Ayan. Sigurado may mangingitlog pa po dito kasi yung iba ng itlog na baka madagdagan pa, may habol pa. Hintayin na natin yung buyer natin. Ito na yung manukan ni Sir na inanda ni Sir nalang sa nasa gilid lang po ng bahay nila. Ayan yung bakod mataas. Ayan. So ito na po lahat yung mga manok na diniliver natin katambayan. May namatay nga lang isa, nadaganan. So normal talaga. So may pabahay din po sila dito na pwedeng patulugan. Lalagyan lang po yan ng kahoy para doon sila matulog. Yung iba nandito nagpapahinga. So yung isa na lumpo, sana makarecover yan. Kasi kung hindi naman pwede natin yan palitan pag nakadaan tayo ulit dito. So may din dito, maganda, malamig. May puno ng mangga at tawag nito, may mga puno talaga. Yan. So madami na po. Kabakod, may net din po katambayan. So yan na po, napakasimpleng manukan. Pwede yan sila dyan mangitlog bukas. Dito sa gilid-gilid kasi malamig. Hello. So yan, si Sir, pala pangalan? Si Sir Joseph. Sir Joseph. So yan, sa mga kaibigan po natin na malapit din po sa Malandag. So, bukas nito pwede na po makabenta ng itlog na fertilize. Pwede rin po magbenta si Sir dito ng sisiw. Kung ipa-incubate niya po yung yung itlog. So nasa 30 na lang po yung 29 na po yung inahin kasi namatayan tayo ng isa. At yung location nga natin, Sir? Location Malandag, Lamcanal, Malandag, Malungon, Sarangani Province. Ayan, so sa mga kaibigan natin na gustong makakuha po na malapit dito sa Malandag, harapan lang to Sir, no? Bulacan. Bulacan, so yan. Pawayan sa highway, tama ba Sir, no? Oo, tama. So yan. Mga manok, gutom na gutom. Yung iba, dito pa nga So sana makarecover yung isa natin dito. Kaya pa yan. Pabahay ni Sir. Hindi mabasa yung yung manok. So yan mga katambayan, kung nakikita nyo po, ganyan din po ginawa ni Sir sa tubigan gaya na sa atin. Maganda rin yan pag ganun yung gagawin. Yan, uhaw na uhaw yung ating mga alagang manok. Yan na nga po yung aking sinasabi katambayan na talagang yung ating mga manok po dito di nagtatagal. At naibenta nga natin sa package. Ang kagandahan po kasi sa package, kahit maliit lang yung ating kikitain, ang importante lahat ay mabibili. Kumbaga sabihin na natin na 5,000 lang yung kikitain mo sa 20,000 mo na kapital, 25,000 yung ating benta, okay na po yun. At the same time nakakolekta naman po tayo ng mga itlog na ating in-incubate. At yung itlog din po, nagbenta din po tayo ng pang table egg. Wala talagang magiging problema, lalo na po kung mga RTL laying na po yung nabili nyo po. Kahit ganun yung ating styles pagbenta, sa akin po ang importante hindi magtagal at makabenta tayo agad at makakuha tayo ulit ng mga pwede natin gawing breeders. Kung may mabili man tayo kung saan ay sold na po ako niyan. Ganun na naman talaga ang pag-aalaga ng manok. Ay importante kumita ka po. Yung ating karaniwan dito na mga transaction, halos lahat ay buy and sell na lang po. So may natitira man tayo dito ay mga maliliit lang. So kumbaga yun na lang po yung ating gagamitin na pang palaki, pang dagdag sa mga breeders natin pagdating ng araw na
bili na naman tayo ng bago. Basta magkapera ka, doon ka. So, napakasimple lang po kumita sa pagmamanok, lalo na po pag buy and sell. Hindi ka po mahihirapan. Kasi yung kukunin nyo naman po na mga manok na bibilhin nyo po ay sigurado din naman po walang sakit. At sa benta nyo po, pag deliver nyo po ay wala din pong sakit. Yung nga lang kahapon, hindi talaga maiwasan na may mga pagkakataon na mamatayan tayo ng mga i-deliver natin. So, pag gano'n naman po, pwede din naman po natin palitan. So, isang diskarte din po yan para magkaroon din po tayo ng magandang reputasyon po sa pag-alaga ng manok. So, gano'n lang kasimple. At sigurado, pwede ka ma-recommenda kasi halos lahat naman ng ating mga customer inirekomenda sa atin. So, yan yung kagandahan. Isa sa mga pamaraan ko din po sa pagbenta ay of course, mayroon din tayong YouTube channel at saka Facebook page. So, isang advantage din po yan sa pagbebenta ng manok. Of course, dapat online ka palagi. Kumbaga, active ka sa social media. Pwede ka mag-post sa mga group page about free range chicken farming. Napakadami pong group page free range chicken sa Facebook. So, isang paraan po yan na pwede natin ibenta. Makakuha tayo ng customer. Sa cancer po doon, napaka-simple lang po ng kanyang manukan. Bakod lang, may pabahay, at merong puno. Talagang hindi din po basta-basta maiinitan sa init po ng panahon ngayon. Tamang-tama po yung area niya doon na ginawa lang po sa gilid lang po ng bahay. At ang importante lang doon sa pag-alaga ng manok, gaya po ng ating pag-deliver kahapon ay pinainom po natin yun ng tubig at kinubukasan pwede tayo maglagay po ng antibacterial po para mag-sporte. So yun yung ating in-advise guys sir, bago din naman po tayo umalis. Nag-advise talaga tayo, lalo na po sa isang baguhan na wala pa pong alam. Pag may bibili sa akin, ay binibigyan ko po ng idea. Pwede rin po silang tumawag sa akin, pwede rin po silang mag-PM, at nire-reply naman po natin. So, ganun sana yung ating pakikitong sa ating mga customer kung halimbawa na mabilhan tayo. Para sa ganun din po, ay makakuha din po tayo ng magandang kumbaga, feedback sa ating mga customer. So, yan yung aking diskarte din po para kumbaga customer service po. Sa kapital po ni sir na 25,000, meron na po siyang 35 po na mga manok na nandoon. Yun nga lang, nakunan talaga ng isa. So bibigyan na lang po natin siya pag nakadaan tayo ulit doon sa Malandag, Malungon, Sarangani. So yan lang po yung aking masasabi po sa baguhan po. Dapat simpleng bagay lang, pakain sa aga, pakain sa hapon, tubig, vitamins, lalo na po sa ating mga manok na kuha niya sa atin ay nangingitlog na. Tamang-tama po talaga na magbigay tayo palagi ng King's Vita Plus po. Electrolytes, calcium, at tama din po sa panahon ngayon na palaging iinumin po nila yan na mainit. So, hindi naubusan dapat ng tubig, ng vitamins. At sa susunod naman po na makakuha po tayo ng mga manok po ay pwede din naman po nating i-package po. Pwede rin pong package na 10, 12, 15, 20 po ng mga manok. So depende po. Depende sa desisyon niyo rin po kung anong style sa pag-package nyo po. Yun nga lang sa atin kasi pinackage ko po ng nasa 25,000 yung kabuang 35 heads. Isahang transaksyon na lang. So yan yung pinakamaganda talaga. Basta hindi lang mabutan ng isang buwan yung manok, pwede talaga yun. Pwede i-transact, i-package lahat. Yan na po ngayong araw mga katambayan at sana po ay may nakuha na naman po tayong kunting idea po sa pag-alaga ng manok, mga diskarte. At mga nanonood po pala na aking mga previous videos, mga bago po natin subscribers and viewers, welcome po sa aking channel. At kung kayo lang po yung napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po subscribe, i-like, follow. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si El Tigre, El Jacob Chicken Yard from Tantangan. At sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.